everybody! Boom, boom! Ayun, kamusta kayo mga ka-59? Mga mamaser, saan mang dako ng mundo kayo naroon? Saludo po sa inyo. Welcome back ulit ka-59 sa aking channel. Welcome back mga katikram, at mayroon na naman tayong bibigyan ng isang reaksyon ngayon mga ka-59, no? Yung latest vlog ni Ramil patungkol kay Luis. Nakita niyo po yung mga sagot ng bata. Confident siya sa sinasabi niya. Ito yung sinasabi mo na sa ganitong edad, matured na siya mag-isip. Kumbaga naiintindihan niya yung mga pangyayari, naiintindihan niya yung mga bagay-bagay kung bakit nangyari ang mga ito. Ngayon mga ka-59, isa sa nagustuhan ko dito kay Luis ay yung pag-amin niya ng kanyang mali. Gadala ng galit, bugso ng damdamin, kaya niya nabanggit ang mga salitang yun. Ngayon mga ka-5 pamamagitan ng pag-amin na ito ni Luis ay talaga namang nakakabunot ng tinik, at ang sarap pakinggan na ng mga ka-5 na nagkakaroon ng mga pag-uusap na ganito. Yung bagang kalimutan yung mga nangyari, total nangyari na yun. Yung bang mag-usap tayo, sumama kasi ang loob ko. Alam mo yung ganun? Yung baga tapos na, pero okay na kayo, tapos binalikan nyo ulit. Alam nyo, yung bagang nangyari na sa inyo, since na okay na kayo, saka mo naman ngayon na pinuka ulit sa kanya. Paano ba nangyari nito? So, nalaman mo ngayon yung dahilan, nalaman ngayon yung pag-uusap na ito mga ka-5. Ang sarap panuorin. Alam mo yung heart to heart sila, no? Nag-uusap. At ang kagandahan dito mga ka-59 ay yung natututo dito si Luis ng paano kumilos, paano maging gumalaw sa buhay habang ngayon ay na-enroll na nga siya sa private school para sa kanyang patuloy na pag-aaral, at ang kanyang gusto magiging kurso daw mga ka-59 is yung pangarap ni Luis ngayon mga ka-59, no? Ito yung mga pinangarap natin noon doon sa isang batang kargador. Aircraft mechanic. Wow! Talaga naman mga ka-59. Ang taas ng pangarap niya mga ka-59, no? Sintaas ng eroplanong lumilipad. At siya yung magiging aircraft mechanic. Wow! Sana nga Luis, magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap, at lalo pang dumami yung mga magmamahal sa iyo. Ito naman hinangaan ko dito ang kanyang ninang mga ka-59 na kumausap sa kanya na never akong nag-direct sa iyo, never akong nagdaan o nagpadaan o pagtanong o magtanong ng iyong account, mabigay sa iyo yung gusto kong ibigay, which is ito yung tama mga ka-59, no? Ito yung tama na pagsasabi doon sa minamahal mo. Kung talaga mahal mo sabihin mo kay Tatay Ram na lang po, kasi siya naman po nag-aalaga sa amin, doon nyo na lang po ibigay yung iyong pagmamahal. Ngayon, kung ikaw ay nasilaw doon sa halaga na ipinangako nilang ibibigay sa iyo, at makukuha mo ito ng ganun lang kabilis na hindi mo pinaghirapan, parang ang sarap gastusin. Ang bilis maubos ng perang ito mga ka-59. Palagay ko naman naranasan nyo na ito mga ka-59, no, na nagkaroon kayo ng pera na hindi nyo pinaghirapan. Yung bang pera sa hangin kung tawagin. Ba, nanalo kayo sa ending. Hindi ba wala natin Di ba hindi mo naman inaasahan? Hindi ba ang bilis maubos? Kasi hindi mo siya pinaghirapan Although yung pinantaya mo doon is pinaghirapan mo, kaya lang yung biglang dating ng pera na, wow, jackpot. Kung hindi ka wais na gamitin yung pagkakataon na nandoon ka na, walang mangyayari. Kung hindi ka magiging wais sa perang hawak mo na, ay sinasabi niya ang pera na, naging bato pa. Ngayon, alam ko na kung bakit noon pa naghahangad na kayo para bawiin yung mga perang ipinamigay ninyo. Para bawiin yung suporta ninyo. Para bawiin yung pera ko naman yun. Dapat kunin ko yun. Ang pangit, di ba mga ka-5 Dito kay Luis, hindi mo siya nakitaan ng ganun. Wow.
Kaya naman saludo kay Luis. At syempre mga ka-5, na andyan yung kanyang magulang na nagpapayo. At ang ganda rin na sinasabi ng kanyang nanay dito, no? Mag-aral ng mabuti. Iba talaga yung nagagabayan ka ng iyong ina. Iba talaga yung nababantayan ka ng iyong ina sa paglaki. Iba talaga ang nanay pag nag-aruga, mga ka-5-9. Although medyo mahirap sa mga batang medyo matigas ang ulo, pero kung gusto mong matuto, gusto mong matupad yung pangarap mo, gusto mong gawin yung gusto mo, mangyayari yun, mga ka-5-9. Makikinig ka sa magulang mo. At dasal ko, dalangin ko kay Luis na maging mabuting tao ka lamang, iyo. Malayo ang mararating mo. Ipagpatuloy mo lang iyong pagiging mababang loob, mga ka-5-9, si Luis. At yung lahat ng hinihiling mo na hindi mo isinasa boses na kahilingan ay darating sa iyo. Umpisa pa lang yan, Luis, ng iyong mga biyaya na dumarating sa iyo. Marami pang kasunod yan. Pagkatapos ng lahat ng yan, sigurado akong hindi mo makakalimutan si Tekram. Hindi mo makakalimutan ang mga manalastas. Gaya nga na sinabi mo na hindi mo i-convert sa negative way ang pagdisiplina sa iyo. Bagamat ang iyong kuya ay i-convert niya sa negative way, kaya naging ganun ang sitwasyon niya, ikaw naman very confident na sinagot mo na yun po ang paraan ng pagdidisiplina. At isa pa dito, mga ka-5-9, bakit palaging napapagalitan? Bakit palaging napagsasabihan? Dahil sa paulit-ulit na mga ginagawa na hindi naman nababago. Ang laki ng pagbabago kay Luis, mga ka-5-9. Nakita natin siya na talaga namang nahuhubog siya ngayon, mga ka-5-9. Ito yung time na nahuhubog ng husto ang pagkatao ni Luis. Kasama ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang mga pangarap, kasama ng tiwala ni Ramil at ng mga manalastas sa muling pagpapatuloy o sa pagpapatuloy na pag-aaral ni Luis, kasama ng mga nagmamahal ng mga katekram na nagbibigay ng biyaya sa kanya. Hari nawa magtagumpay ka sa iyong pangarap. Sarap sa feeling ng mga ka-5-9. Makakita tayo ng ganito. Ang sarap sa pakiramdam na after all those na mga nangyaring medyo conflict, ay eto ngayon, ang saya. Ang sarap lang panoorin. Mangyari pa kaya ito, mga ka-5-9? Biglang gano'n eh, no? Okay na sana, Scully. Seryoso na eh. Bumanat na naman yung isip mo na magulo eh. Hindi, nasa isip ko, mga ka-5-9, no? Pwede kaya mangyari sa kanila yon? Well, alam ko naman na malabong mangyari. Pero malay mo naman, hoping eh, no? Sayang kasi, mga ka-5-9, no? Sayang. Sabi nga ni Ramil, nakamove on na siya. Ilang porsyento na lang yata ang kailangan i-work out niya dito. Sana. Pero syempre, yung ibang mga fans, ibang mga nanonood, ako hanggang ngayon, hindi ako hindi pa ako fully recover. Pag nakikita ko si Luis na nade-develop yung kanyang pagkatao, tapos samantalang yung isa na, kasi mga ka-5 hindi siya wala siya sa wala siya sa tabi ng magulang niya eh. Nandun siya sa puder ng mga taong hindi naman dapat pagkatiwalaan. Nandun siya sa puder ng mga tao na
Yun na nga. Inshallah, sana nga, hari nawa, makakita rin tayo ng ganitong eksena. Alam natin malabo na mangyari, mga ka-5 na, no? Kasi masyado nang malalim yung sugat, biglang lumalim although alam naman natin na sila talaga ang mas may mali dito, ay hindi kasi sila marunong makipag-usap. Yun yung medyo pagkakaiba ng dalawa, na yung isa ay nababantayan ng kanyang magulang, yung isa ay may nanay nga, hindi naman siya nababantayan ng nanay. Dahil lang sa hindi pagrespeto, dahil lang sa sama ng loob. Kasi kung nirespeto nila si Ramil, dapat ganun sana ang mangyari, katulad kay Ninang Precious, na lahat ng pagmamahal ko ibibigay ko kay Ramil, hindi yung ididirekta mo sa bata. So nung nasanay na yung bata na makakuha ng ganun palagi at ganun kabilis gastusin na hindi niya pinaghihirapang hingiin, kaya nagkaganon. Pero yun, isa na namang reaction video, mga ka-5 na medyo masaya sa una, kaya lang medyo habang nag-reaction tayo, biglang pumasok sa isip ko yung isa pang pangyayari. Pero mga ka-59, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking video. Maraming salamat po, mga ka-59, sa patuloy na panonood nyo po sa akin. Magdasal lang po tayo, mga ka-59, at pasasaan ba ang lahat ay maayos din. Ayun. Mga ma'am, mga sir, sa mandako ng mundo kayo naroon, saludo po sa inyo. Ingat tayo, mga ka-5, at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom!